naglatag ng mga insentibo ang pamahalaan para makahikayat ng mas maraming kumpanya na gumawa ng electric vehicle. Yan ang ulat ni Clazel Cordelia. Pasakit para sa motorista na si Ronaldo ang magkakasunod na pagsirit sa presyo ng gasolina. Dati mga 120, balikan na yun eh. Ngayon 200 to 200 plus. Ang laki nga. Laki ng pinagbago. Pang ano na sana yun? Siyempre bigas, ang kain sa bahay. Kung makakaipon nga lang daw, pipiliin ni Ronaldo na bumili at gumamit ng electric vehicle o EV. Walang coding kung e-car siya, ganun. Wala siyang coding, tapos imbis na yung igagas mo, pwede mo nang pambaon sa opisina. Ganun. Pangkain-kain mo na po yan. Para hikayatin pa ang mas maraming kumpanya na mamuhunan sa paggawa ng mga electric vehicle at mga piyesa nito sa Pilipinas, nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang isang executive order na nagtatatag sa Electric Vehicle Incentive Strategy Program. Ang layunin ng EO ay lumikha ng mas maraming trabaho, makahikayat ng bagong investments, mapalakas ang local na manufacturing, mabawasan ang pagdepende natin sa imported na langis at iposisyon ang Pilipinas bilang mahalagang parte ng global EV supply chain. Magbibigay ang gobyerno ng mga fiscal incentives sa mga kumpanyang gagawa o mag-assemble ng battery, hybrid, plug-in hybrid at fuel cell electric vehicles kasamang mga component nito. Maglalaan ang pamahalaan ng hanggang 60 bilyong piso para sa mga insentibo. May incentives na tax payment certificate na ibibigay ang gobyerno para sa mga kumpanya para sila ay mahikayat na mag-invest dito sa bansa. Maaaring gamitin ang tax payment certificate bilang pambayad sa income tax, VAT, excise tax at import duties. Ang requirement, hindi bababa sa 5 bilyong pisong bagong puhunan para maging kwalipikado sa mga insentibo. Tiwala naman si Finance Secretary Frederick Go na magbubunga ng mas matatag na ecosystem at industrial base sa paggawa ng mga sasakyan ng insentibo para sa mga manufacturer ng EV. Bukod sa makapaglilikha ng mas maraming trabaho, magpapababa rin daw ito sa presyo ng mga EV. Tiniyak naman ng palasyo na pag-aaralang mabuti kasama ang mga power distributor at electric cooperatives ang isinusulong ni Pangulong Marcos na pag-alis sa system loss charge o halaga ng nawawalang kuryente na ipinapasa at sinisingil sa mga consumer. Kasunod ito ng babala ng Meralco na masyadong malaki ang system loss para akuin ng mga kumpanya. Posible umanong maapektuhan ang buong power industry. Kaya kinakailangan pa ng malalimang konsultasyon. Maganda po na senyales yan, although marami po talagang pagdaraanan na pag-aaral at maaaring maraming maapektuhan, but at least nakikita po natin na open sila for discussion. Clazel Cordelia para sa Bayan.